Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga Luzon, maumpay na aga Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. Isang linggo na lang ay Pasko na, parang kailan lang noong nagsimula tayo ng ating countdown. Handa na ba kayo sa matinding preparation for Christmas? Bagamat nakaka-overwhelm sa dami ng mga dapat gawin ngayong holiday season, dapat ay i-enjoy lang natin ang ganitong mga pagkakataon. Sabi nga, it only comes once a year, kaya naman magiging masaya ka sa paghahanda na iyong ginagawa. Speaking of preparation, alam mo na ba ang latest update sa lagay ng ating panahon? Dapat ay lagi tayong weather ready, kaya tutok lamang dahil live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Ako po si Nini Santayas, ang inyong makakasama ngayong Sunday morning, December 18, 2016. Kasabay na maaga mong pagising para magsimba ngayong linggo, asahan din sasabayan ka ng ganda ng pagsikat ni Haring Araw. Ito ay sa ganap na 6:15 ng umaga at ito naman ay inaasahang lulubog sa ganap na 5:31 ng hapon. At live nating makakapanayam ngayon ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Mr. Samuel Duran, para ibahagi sa atin ang latest update sa ating lagay ng panahon. Magandang umaga, Sir Sam. Ano na po ba ang mga weather systems na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ano yung magiging epekto nito sa lagay ng ating panahon? Magandang umaga sa iyo, Eunice, at sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga din po. Sa ngayon, dalawang weather systems pa rin ang nakaka-apekto sa ating bansa. Ito po yung tail end ng cold front at yung amihan. So dahil po sa tail end ng cold front na nakaka-apekto dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, makakaranas pa rin ang Bicol region ng mga moderate to occasionally heavy rains. Kaya ingat po yung mga kababayan po natin dyan sa Kabikulan. At magkakaroon din po yan ng mga pagkakataon ng mga flash floods at landslides. At dahil po sa amihan at yung tail end ng cold front, asahan po natin dito sa Kamaynilaan at yung nalalabing bahagi po ng Luzon, maging ang Eastern Visayas, pati na rin po yung region ng Caraga at Davao, makakaranas po ng mga light to moderate rains. Ang natitirang bahagi na po ng bansa dyan po sa may Central at Western Visayas at yung pati na rin po sa may malaking parts ng Mindanao, magkakaroon naman ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At dahil po dalawang weather systems yung umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility, may nakataas po bang gale warning sa bansa? So dahil nga po sa lakas pa rin ng amihan, halos buong seaboards po ng Luzon ay nakataas yung ating gale warning, maliban na lamang dito sa western part ng Central at Southern Luzon. Maging dito din sa Eastern Visayas, nakataas din po yung ating gale warning. So ito po yung malalakas na hangin na nagdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya ingat po, or kung posible ay wag na pong pumalaot yung mga kababayan po nating mangingisda, lalong-lalo na yung gumagamit ng maliliit na sasakyan pandagat. At para po sa paghahanda, Sir Sam, meron po ba tayong nakikitang sama ng panahon na maaring mabuo o pumasok sa ating bansa? So sa ngayon, yung up to 3 days ay wala naman po tayong nakikitang maaring mabuo or pumasok na bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan, napakagandang balita po niyan dahil yung iba ay naka-leave na from work para sulitin ang holiday season. At panghuling katanungan na po ito, Mr. Sam, ito po ay mula sa Panahon TV follower na si Robert Boco. Ang kanyang katanungan po ba ay hanggang kailan iiral yung tail end of a cold front sa Eastern Visayas? So maraming salamat sa tanong mo, kasamang Robert. No? So yung concentration ng ating tail end ng cold front ay halos nag-shift na dito sa Bicol region. Although ang tail end ng cold front ay nananatili pa rin sa ngayon, dyan po sa may Eastern Visayas, nakakaranas na lamang ng mga light to moderate rains, and eventually sa mga susunod pong araw ay magkakaroon na tayo ng improved weather condition dyan sa Eastern Visayas.
Ayan Robert, nalaman mo na nga nag-shift na yung tail end of a cold front dito sa Bicol region. Kaya naman asahan mo na sa mga susunod na araw ay improved weather condition na ang iral dyan sa inyong lugar. At kagaya ni Robert, maaari din kayong magpadala ng mga weather-related questions sa Facebook page at social media accounts ng Panahon TV. Muli po nakapanayam natin ngayon ang isa sa mga pag-asa weather forecaster, Mr. Samuel Doran. Maraming salamat po sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin ngayong araw na ito. Huwag po maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.